Nasa ating linya po't makakausap po natin sa napakagandang araw po ng linggong ito mga kapuso. Ang ating ambassador sa Estados Unidos, Ambassador Jose Manuel Bay Romualdez. Ambassador Romualdez, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Tinedo dito sa DCWB. Amba, good morning. Good morning, Gordy. Good morning. At magandang gabi dyan sa Estados Unidos. Matanong lang namin, Ambassador. Ano yung mga detalye po nitong 20 F-16 fighter jets, yung sinasabing flying o fighting Falcon ng Estados Unidos na ibibigay sa atin? Anong mga detalye ho nito? Ito ba'y ibibigay muna tapos saka natin babayaran o bibigyan tayo ng loan kasama yan ng military loan na ibibigay sa atin at iaawas yan doon? Ano bang sistema nito? At ito ho ba'y naipagbigay alam na ho sa Pilipinas, lalo na sa AFP, Ambassador? Ito yung offer sa atin ng United States. Matagal na yung ino-offer sa atin, pero ngayon in-approve yan ng US Congress. Kailangan kasi ng approval for sale of any kind of arms, no? So in-approve yan at meron ring kasamang financing yan kung kukunin natin. So may offer of financing pero hindi natin alam pa dahil yan ay kakausapin ng DND o ng ating Department of National Defense at saka yung Air Force kung maganda yung terms dahil siyempre it's a matter of kung we can afford to be able to buy it. No? At saka kung maganda pa eroplano, alam naman natin ng mga F-16 model, meron 1990, may 1980, although may pinakabago ngayon na being done by Lockheed Martin. Pero siyempre, yung medyo maganda-gandang gamitin na naman ba? Ito bago lahat ito dahil yung merong by block yan Itong block nito, matagal lang ino-offer sa atin ito. This will be available for delivery sometime next year or 2027, the succeeding ones. Pareho ng Black Hawk na nabili natin galing din sa Lockheed yan, no? So depende yan sa terms kung affordable sa atin at saka in-approve ng ating Kongreso at saka approve ng Presidente, di magkakaroon tayo ng F-16s. But that is an offer as part of our AFP modernization program. Kung nagkakamali, ito yung kaparehasin ng F-16 na nasa Israel na magandang record pag mga air-to-air combat, Ambassador. Hindi naman although we believe na sa buhay piloto, sabi nga nila sa ganyan mga klase ng aerial defense, it's not always the plane. Sometimes it's the pilot. Pero iba pa rin pag moderno yung gamit-gamit, Ambassador, no? Definitely. Itong F-16, ito yung pinaka tamang-tama para sa ating Air Force. Dahil yung masyadong matataas na yung mga F-18, yung mga F-35. Mga F-22 Raptor, F-35. Masyado ng wala na masyado ng high-tech sa atin yun. Dahil, number one, masyadong mahal yan. Number two, para sa ating, for our purposes, dahil pinag-aralan na rin yan ng ating armed force, ng Air Force natin, at saka pinag-aralan ng ating mga kaibigan dito sa Amerika na ang talagang tama para sa ating Air Force dahil maneuverability at saka kung how long it can stay in the air for being able to protect our shores. F-16 to do its mission. Tama yun. May binanggit kay kanina matagal na ito. Siguro din na natin dapat na ipaalala pa sa ating mga kababayan. Matagal na talaga ito gustong ibigay ng Amerika. But for some reason, merong mga issue about human rights na hindi yan ang naging balakid para ibigay yung mga dapat ibigay sa atin ng ibang bansa, hindi lang Amerika, na ganitong uri ng mga military assistance, Ambassador. Well, there were some issues that kaya medyo na-hold doon yan. Pero ngayon, talagang kasi yung gusto nga ng Trump administration, yung deterrence through strength, no? So yung the Philippines is one of the major allies. They want to be able to help the Philippines achieve its purpose of modernizing its armed forces so that we can show that we have a deterrence factor. That's part of our overall defense strategy. So hindi tulad ng binabanggit ng iba, lalo na ng mga kaibigan ko, mga bakery boys, na kaya kasi nang gusto ng ganyan para sa China.
Well, kasama na yan. Kasi siyempre, yan ang biggest challenge ngayon. Yung challenge yung ating territorial integrity at sovereignty natin. So, that is the reason why we are now really working at getting our Air Force and our armed forces to be modernized para maski na papano, we can defend ourselves. And it's, I think fair din na naman yan. Hindi naman ito ikakay parang saber rattling action na ginagawa natin, kundi pagpapakita na hindi naman tayo gano'n hindi naman tayo gano'n China siguro ganun pa. Anyway, Ambassador, aside from this F-16, ano pa ba yung mga next in line? Ano pa yung mga nakikita ninyo mga nasa pakete o package nitong military assistance NATO na maaari mangyari sa darating na mga taon or probably by next year, Ambassador? Well, ang talagang gusto ni Secretary Teodoro, pinag-usapan namin, we're hoping na makakabili pa tayo ng yung mga Typhoon medium-range missiles. Kasi yan, land-based yan. At saka that is really good for our defense. Of course, yung pinaka-hope natin, ang aspiration natin, magkaroon tayo ng Iron Dome, kagaya nung dyan sa Israel, di ba? Hindi yung Iron Dome na talagang maski na ilang missiles na inano ng Iran. Almost all of it, 90%, hindi nakapasok. Na-intercept itong Iron Dome. Using missile and yung kanilang Gatling gun. Yes, kaya yan ang mga hope natin. Pero unti-unti natin gagawin lahat yan dahil talagang seryoso naman tayo ngayon sa ating modernization program at it's about time na we bring up to speed yung ating armed forces. Ang alam ko yung mga, when it comes to ship, yung mga barko na para sa Coast Guard at sa Navy, meron din ba tayong kausap dyan? But nevertheless, sa Amerika meron din po bang mga commitment, karagdagang mga barko at least para magkaroon na maging regular ang ating maritime patrol? Well, there are things that they're working on, lalo na sa ating mga Coast Guard. Marami na tayong mga Coast Guard cutters ngayon at marami pa sigurong parating dyan dahil that's part of our maritime security program. Alam niyo naman sa Pilipino na marami sa atin ang gusto malaki. The bigger, the better. Dahil para kung takutan, parang basketball. Kung meron kayo 7-footer, control nyo na yung board. Parang ganyan sitwasyon sa West Philippines Sea. Kailangan mag-isip tayo na mabuti dahil, alam mo, pagalingan lang yan ng anong strategy maganda. Hindi naman kailangan mahal na mahal. Pero yung tama-tama lang. Hindi palakihan yan. Siya nga pala, kumusta nga ho pala yung mga kababayan natin yan? Kasi recently may mga nahuli na raw dahil dun sa kampanya ng Trump administration na mga may issue about migrant issues dyan. Ano na hong update ho dun, Ambassador? Well, lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan na kung talagang wala silang kaso naman, they have nothing to worry about if they have a legal status. Ngayon, kung meron silang, kung dito na, undocumented sila, pero again, kung meron silang pag-asa, maging legally staying in the United States, kailangan magano na sila, kumuha na sila ng immigration lawyer na magagawa ng magbibigay sa kanila ng payo kung paano nila gagawin. Pinag-usapan natin ang pangamba ng ilan baka dokumentado na, approved na sila, US citizen na sila, baka araw pa sila balikan. Wala namang ganun nangyayari sa ating mga kababayan dyan. Hindi naman, no. Definitely pag American citizen ka, hindi na pwede yan. In fact, ngayon meron kang isang kaso na nagkamali sila na member of a gang pero napadala nila sa El Salvador. Pero yung federal court, hindi Pilipino. Sa taga El Salvador? Okay. Venezuela yata. Basta pinadala nila, napadala doon na walang pero hindi naman criminal daw. Yun ang sabi ng court. So, in order na kailangan by Monday, ibalik nila dito sa Amerika. Para kailangan may ebidensya na talagang member siya ng gang at saka kailangan may due process. Marami naman mga tawag dito yung safeguards, legal safeguards para sa atin. Kaya nga lagi ko sinasabi, kailangan natin ng
marami tayong mga Phil-American law associations, mga lawyers associations na nag-volunteer to give some advice sa ating mga kababayan para at least importante yung meron kang legal basis. Magabayan. Exactly. Alright. Meron bang malaking pagbabago sa ekonomiya ng Amerika ngayon? Well, naulawa natin yung kanilang mga tariff decisions sa Pilipinas nga. Tinasa 17%. Meron bang mga nakikita kayo dyan na malaking epekto sa ekonomiya ng Estados Unidos? Pati na rin yung ekonomiya natin sa kanila? Malaking debate ngayon dito. In fact, malaking rally dito sa Washington DC ngayon against these tariffs. So marami nagpo-project dahil yung stock market, if that's an indication of what the people reacting, 2,200 in 6% in one day bumagsak. So medyo kinakabahan ng mga tao. Down by 2,000 points New York Stock Exchange. Nakita ko yan nung nagsimula nung Miyerkules dire-diretso hanggang Biyernes. Hindi naka-recover. At saka trillions of dollars na wipe out. Apple 400 or almost 500 billion ang nawala. Laki na nawala sa kanilang market cap, no? So ngayon marami talagang nagdi-debate sila dito kung anong mangyayari sa ekonomiya ng Amerika, pero siyempre masira pa paano maapekto ang the entire world dahil the US is the biggest economy in the world. So we will see what happens. Kaya tayo, ang ating mga economic managers, while the impact is not as big dahil 17% or 17.5% actually yung tamang tariff para sa atin, it's not as bad as other countries. Hindi naman siguro dahilan ito para kung ano man yung ating mga assistance, tulad dito mga military assistance from US ay maapektuhan itong mga ganitong uri ng sitwasyong pangkalakalan nila. Hindi naman siguro ganun, Ambassador, ano po? Hindi naman ganoon. Ito lang yung tariff dito is based on the tariff that American goods pag pumasok sa Pilipinas. Ang lumalabas 34% ang average. Hindi ko alam kung paano nila kinompute yan, pero ganun pa man, we're still watching it. Kausap ko nga si Secretary Go at saka si Secretary Yusek Perry at saka si Secretary Roque at sinusubaybayan naman nila at sinisigurado nila na ang epekto hindi naman gano'ng kasama. Pero may konting tama rin yan dahil siyempre maski na paano yung ating mga exports sa US apektado lalo na yung mga ibang mga bagay dyan. Pero yung coconut oil nag-export tayo sa Amerika, pero ang coconut oil ng Thailand malaki yung kanilang tariff. So, competitive tayo ngayon. Yun Actually, sabi nga nila, pag may sinirang pinto, may bubukas na bintana magkaminsan. Dahil nga dyan sa ganyang mga sitwasyon. So, it's just a matter of taking care o yung papaano mo i-grab yung gatong mga oportunidad, Ambassador. Ano po? Exactly. Pagalingan lang yan. Again, mga Pilipino magagaling naman yan. Ang ating mga economic managers dyan, makakaisip na mabuti na paano nila magagawa ng paraan na it will be at our advantage. We'll always try to take advantage. There's always a silver lining in every cloud. Okay. Ambassador, panghuli na lang, balikan ko lang yung ating usaping military assistance. Gusto ko lang malaman kasi kung may mga karagdagan pa ba, may mga naririnig pa ba kayo, may mga communication sa ating tanggapan dyan sa Philippine Embassy regarding yung posibleng pagpapaigting pa ng mga maritime exercise, regular na pagsasagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea sa darating na mga panahon? Definitely, we have another, they're planning another balikatan very soon. At saka yung ating maritime exercises, hindi lang sa Estados Unidos, kasama rin yung ating mga allies sa Japan, yung Canada, magpipirmahan na tayo ng Visiting Forces Agreement sa Canada at saka sa mga iba pang mga bayan. So,
marami tayong mga allies sa kasama natin na we will continue to do whatever we were doing, and we will continue to expand our allied partnership. Alright. Ambassador, maraming salamat po rin sa binigyan ng pagkakataon. It's always nice to see you, to hear you pag itong mga linggo sa ganitong mga usapin para na rin po kahit paano mapagaan yung pangamba ng ilan sa ating mga kababayan, lalo-talo na meron sila mga kaanak sa Estados Unidos. Ambassador, thank you so much. Anytime, Orly. Ikaw ay pinakamagaling na radio announcer na kilala ko. Naku, itatandaan ko yan, ha? I-record ba yun? Hindi, joke. Ikaw rin ang pinakamagandang lalaking ambassador. At least natutuwa ako dahil sa tuwing naririnig nila nag-uusap tayo, alam nila na ang nickname mo ay Babe, hindi Babes. Well, pareho na rin yun. Babes or Babe. Okay na rin yun. Ambassador, thank you so much po. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Thank you, Early. Thank you. Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Walang